Ano sabi niyo, Nay? Hindi na ako mag-aaral sa susunod na pasukan? Bakit? Malungkot kong tanong kay inay. Aksidente ko kasi narinig ang pag-uusap nilang dalawa ni Itay ng umagang yon. Oo anak, dahil kapos na kapos tayo ngayon. Patapos na kasi ang bahay na ginagawa ng Itay mo. At hindi pa nila alam kung may next project kaagad sila. Pero Nay, pangarap ko po makapagtapos. Para kapag natapos na ako, matulungan ko kayo. Alam namin yon anak. Pero wala kapos talaga tayo ngayon. Saka medyo mahina ngayon magpalabada si Madam Vanji. Labandera kasi si inay sa pamilya Santiago. Labis ako nalungkot na malaman mula kay inay na hihinto na muna ako sa aking pag-aaral. Sa kagustuhan kong matulungan ang mga magulang ko at makapag-aral ako sa darating na pasukan ay naghanap ako ng trabaho. Hindi naging madali sa akin ang paghahanap ng trabaho dahil masyado pa akong bata. Idagdag pang hindi pa ako tapos ng high school. Ngunit mabait ang Panginoon dahil sa wakas natanggap akong serbedora sa isang kantin. Maliit man ang sahod ay hindi na yun mahalaga. Ang importante may trabaho na ako at matutulungan ko na ang aking mga magulang. Mahirap pala ang trabahong pinasukan ko dahil kailangan mabilis at maliksik ang kumilos dahil kung hindi ay maaari kang pagalitan ng mga customers na palagi nagmamadali. Pero para sa pamilya at pag-aaral ko, walang mahirap para sa akin. Lahat ay kaya kong gawin. Bukod sa pagtatrabaho ko sa kantin, ay umextra din akong tindera ng mga gulay sa palengke tuwing madaling araw. Doon ko napagtanto na mahirap pala maging mahirap. Dahil kailangan mong kumayod ng doble para kahit papano ay doble din ang kitaan. Tiniis ko ang hirap at pagod para lamang makapag-ipon. Nang dumating ang pasukan, ang akala ko ay makakapag-aral na ako. Dahil may pera na akong magagamit, ngunit hindi pa pala dahil nagkasakit ang Itay. Nagka-mild stroke ito kaya kailangan ito magpahinga. Bawal na muna itong magtrabaho. Bukod roon, may mga gamot itong iniinom, kabilang na ang pang-maintenance. Para sa aking pinakamamahal na ama ay pinagpalibang ko muna ang aking pag-aaral dahil mas mahalaga ang aking ama sa lahat ng bagay. Lalo akong nagsikap sa pagtatrabaho, halos wala na akong pahinga. Halos tipirin ko ang aking sarili para lahat ng sahod ko ay maibigay sa kanila. Magulo palagi ang isipan ko dahil kahit anong gawin kong pagtitipid ay kulang pa rin ang mga kinikita ko. Kaya kailangan ko makahanap ng isa pang trabaho nang sa ganon madagdagan ang kinikita ko. Ngunit palagi naman ako nababastos at sinasabi sa akin ng mga tao na kung gusto ko raw kumita ng malaking pera ay sa club na ako magtrabaho. Ayoko naman doon dahil hindi for sale ang aking katawan. Saka idagdag pang ayokong maging maruming babae sa mga mata ng mga tao. Ngunit kahit ganon ay sadyang lapitin talaga ako ng disgrasya dahil sa taglay kong kagandahan. Dahil din sa taglay kong ganda, kaya madalas ako mabastos ng mga kalalakihan. Tulad ngayon, naglalakad ako pa uwi sa amin nang harangan ako ng 3 tambay. Na sa tingin ko ay mga lasing na. Kami na mag-ahatid sa'yo, Summer. Wika ng isang tambay sabay ngisi. Tama, kami na mag-ahatid sa'yo. Tapos bibigyan ka namin ng pera. Tugon naman ng isa pang tambay, sabay tawa na malakas habang ang pangatlong tambay naman ay pinapakita sa akin ang maraming lilibuhing pera. Kapag sumama ka sa amin, Summer, magiging sa'yo lahat ng perang to. Yun nga lang, kailangan mo kaming pasayahin. Di ba mga pare? Nahintakutan ako sa mga tawa nilang yon na parang mga demonyo. Mga bastos. Bastos agad? Wala pa nga kaming ginagawa sa'yo. At saka hindi ka na malugi kung sakaling papayag ka. Dahil magkakaroon ka naman ng perang ganito kalaki. At hindi lang yon, mabibili mo pa ang mga gamot ng tatay mo. Tama ba ako mga parikoy? Muling wika ng pangalawang tambay. Sa inyo na ng perang yan, wala akong pakialam dyan. Mga bastos kayo? Matapang kong wika sa mga lalaki, ngunit ang totoo ay nababalot na rin ako ng matinding takot. Pinipilit ko na lamang maging matapang, dahil ayoko makita nila akong natatakot, dahil baka yun pa ang maging dahilan upang mas lalo akong mapahamak. Bakit ba ang arte-arte mo ha, Summer? Ano bang pinagmamalaki mo sa amin? Maangas na tanong sa akin ng unang lalaking tambay habang dinuduro niya ako sa muka. Sa halip na sagutin ko ang lalaki ay pinili ko na lamang ang talikuran sila. Ngunit maagap nila ako nahawakan at hinila patungong damuhan. Ano ba? Bitawan niyo ko. Parang awan niyo na. Pag-iusap ko sa kanila habang umiiyak, ngunit patuloy lamang nila akong hinihila sa dulong bahagi ng damuhan. Takot para sa aking sarili ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Dahil bibihira lamang ang dumadaan roon, lalo na pag ganitong malalim na ang gabi. Hindi ko sila kayang labanan dahil 3 sila.
Idagdag pa ang lalaki ng mga katawan nila kumpara sa akin na isang patpatin lamang. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Huwag niyong hahayaan na mapahamak ako sa mga lalaking to. Gusto ko po makasama ng matagal ang mga magulang ko. Gusto ko pa makapagtapos ng pag-aaral. Ikaw na po ang bahala sa akin. Ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang buhay ko. Taimtim kong panalangin habang pinagpipiestahan ako ng 3 mga lalaki. Akmang pupunitin na sana nila ang suot kong mahabang t-shirt na makarinig kami ng tunog ng motorsiklo na paparating. Sa halip na matakot ang 3 lalaki ay pinagpatuloy lamang nila ang pagpunit ng suot ko. Ngunit hindi nagtuloy yon nang biglang huminto sa tapat namin ang lalaking sakay ng motorsiklo. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay nawala ang takot sa aking dibdib dahil dumating na ang aking hero. Dahan-dahan nitong tinanggal ang suot na helmet na parang sa movie lamang nangyayari. Pakiramdam ko tuloy ay huminto ang pagtibok ng puso ko nang tuluyang makita ang kanyang muka. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na black jacket. Tingin ko tuloy sa lalaki ay isang action star na ready nang harapin ang mga kalaban. Bitawan niyo yan. Wika na lalaki sa 3 lalaking tambay. At sino ka para utusan kami? Sagot ng isang lalaking tambay. Oo nga, sino ka ba? Bakit nangingialam ka sa gusto namin gawin sa babaeng to? Sagot naman ng isa pa. Pulis ako. Ano, bibitawan niyo ba ang babaeng yan? O babarilin ko kayo? May kinuha ang lalaki sa likuran nito at ganoon na lamang ang palalaki ng mga mata nila na makitang barilyon. Sa taranta ng 3 lalaki ay kaagad nila akong binitawan, dahilan para masubsob ako sa damuhan. Sa bilis ng pangyayari ay nakita ko na lamang ang 3 lalaki na kumaripas ng takbo. Nilapitan ako ng lalaking nagligtas sa akin at inalalayan niya akong makatayo. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin, mamang pulis. Kung hindi ka dumating baka napahamak na ako. Pagpapasalamat ko sa lalaki. Walang anuman, miss, pero hindi talaga ako pulis. Ha? Hindi ka pulis? Ano ka? Tao. Natatawa nitong sagot sa akin. Joke lang, pinapatawa lang kita. Kasi alam ko natakot ka talaga sa mga mokong na yon. Hindi ako pulis, pero totoong baril yung hawak ko. Sinabi ko lamang na pulis ako para matakot sila. Kaya sa susunod, mag-iingat ka na sa grupong yon o kahit sino mang tao sa tingin mo na hindi gagawa ng maganda. Ang ganda-ganda mo pa naman, kaya takaw ko sa mata ng mga lalaking manyak. Mahaba niyang saad sa akin. Ewan ko ba, pero bigla akong kinilig nang sabihin niyang ang ganda-ganda ko. Kapag iba kasi ang nagsasabi nun, ay parang wala lang sa akin. Pero nang siya na ay kinikilig pati ang buto-buto ko. Ako nga pala si Inigo Villamor. And you are? Summer Magbanwa. Pagpapakilala ko sa kanya, sabay tanggap sa palad niya nakalahad sa akin. Napakagandang pangalan, bagay sa'yo, Summer. Sanay ako makatanggap ng papuri. Ngunit ngayon na si Inigo ang nagsabi ay kay sarap sa pandinig, para kong hinihili. Nag-volunteer siya na ihatid ako, dahil mukha naman siyang mabait, kaya kaagad akong pumayag at nagtiwala sa kanya. Salamat sa paghatid mo sa akin. Pasensya ka na hindi na kita mapapapasok sa loob. Masyado na kasing gabi, saka tulog na rin si nanay. Walang problema yon, Summer. Sana hindi ito ang una't huli natin pagkikita. Sana nga, Inigo, dahil gusto pa kitang mas lalong makilala. Sagot ko sa kanya, ewan ko kung bakit yun ang nasabi ko sa kanya. Kinabukasan, habang abala ko sa pag-aasikaso ng mga customers, ay isang familiar na mukha ang nakita ko. Inigo? Sambit ko sa pangalan ng taong ito, nakangiti niya akong nilapitan. Dito ka pala nagtatrabaho? Tanong kaagad niya sa akin. Oo pero teka, paano mo nalaman? Nagtataka kong tanong kay Inigo. Kapag interesado ako sa isang tao, walang imposible sa akin para mahanap siya. You mean, interesado ka sa akin? Oo, Summer. Wala bang magagalit sa akin kung liligawan kita? Alam ko masyado malaki ang agwat ng edad natin. Ngunit hindi sapat na dahilan yon para hindi kita magustuhan. Gusto kita, Summer. Mahaba nitong wika. Bagamat nagulat ako sa kanyang pagtatapat sa akin, ay mas nanaig naman ang kilig at tuwa sa aking puso. Dahil gaya niya, yun din ang akin nararamdaman. At hindi hadlang ang aming mga edad para hindi matuloy ang pag-ibig na aming nadarama para sa isa't isa. Masyado mang mabilis ang pangyayari, ngunit hindi na namin yun pinansin. Dahil kaagad ko siyang sinagot at naging official na mag-boyfriend at girlfriend na kami. Naging masaya ang aming relasyon at ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at kung paano niya ako igalang. Dahil sa ilang buwan namin magkarelasyon ay never niyang hiniling sa akin na may mangyari sa aming dalawa na labis kong kinatuwa.
Dahil hindi siya gaya ng ibang lalaki na gusto ka agad maikama ang girlfriend kahit hindi pa kasal. Iba si Inigo, kaya mas lalo ko siyang minahal at alam ko na siya ang lalaking para sa akin. Siya na ang lalaking makakasama ko hanggang sa aking pagtanda at magiging ama ng mga anak ko. Araw ng linggo, pagkatapos namin magsimba ay isinama niya ako sa kanilang bahay dahil gusto niya akong ipakilala sa kanyang ina at kapatid. Kaagad akong pumayag dahil excited na rin akong makilala ang kanyang pamilya. Pero nasa labas pa lamang kami ng bahay nila ay nakaramdam ako ng paliliit sa aking sarili. Mayaman ang pamilya nila, samantalang kami ay isang kahig at isang tuka lamang. Wala kaming may pagmamalaki sa kanila. May problema ba? Untag niya sa akin nang mapansin niya ang pananahimik ko. Napakayaman niyo, nakakahiya sa pamilya mo, Inigo. Baka hindi ako matanggap ng mami at kuya mo. No, hindi yan totoo. Mabait ang mami ko, ganun din ang kuya ko. At kapag mahal ko, mahal na rin nila. Kaya hindi mo kailangang mangamba, okay? Pero Inigo, kinakabahan talaga ako. Hindi mo kailangang kabahan. Nandito lang ako sa likuran mo. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng bahay nila. Bagamat kinakabahan ako, ay pinagwalang bahala ko na lamang. Dahil kasama ko naman si Inigo at may tiwala ako sa kanya. Nasa labas pa lamang kami ng pintuan nang salubungin kami ng isang lalaki na sa tingin ko ay kuya niya. Dahil may hawig din ito sa kanya. Kuya, bati ka agad ni Inigo sa lalaki. Gwapo din ito, pero para sa akin mas gwapo si Inigo. Siguro dahil siya ang mahal ko. At sino naman to napakagandang dilag na kasama mo? Tanong ng lalaki kay Inigo. Eto pala si Summer, girlfriend ko. Masayang pagpapakilala sa akin ni Inigo sa kuya niya. Oh, talaga? Girlfriend mo siya? Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganon. Maybe nagulat lamang ako. Napansin ko ang kakaibang tingin nito sa akin, kaya pinili ko na lamang na yumuko. Siya nga pala, Summer. Siya ang kuya ko. Si Kuya Briggs. Dalawa lang kami magkapatid. Pagpapakilala sa akin ni Inigo sa kanyang kuya. Hello po, sir. Bati ko rito sabay lahat ng aking kamay. Nakaagad naman niyang tinanggap. Ngunit sa gulat ko, dinala niya yon sa kanyang labi, saka dinampian ng halik. Mabilis kong nahila ang aking kamay mula sa kanya. Dahil sa ginawa nito, ay nakaramdam ako ng pagkailang sa kuya niya. Ikinagagalak kitang makilala, Summer. Napakaganda mo. Anyway, saan kayo nagkakilala ng kapatid ko? Ako kasi ang superhero ni Summer, kuya. Saka maan ako sa'yo, magaling pumili ng babae. Sabay pa nagtawanan ang magkapatid, ngunit natigil yon nang marinig namin ang isang boses ng babae na nagmumula sa hagdanan. Sabay pa kaming tatlo na napatingala, nakita namin ang isang may edad na babae, ngunit bakas pa rin ang angkin nitong kagandahan. Sa tingin ko ay ito ang ina ni Inigo. Nakaramdam ako ng matinding kaba dahil mukhang masungit ang aura ng mukha nito. Nang tuluyang makababa ng hagdanan ng ginang ay kagad itong sinalubong nila Inigo, ngunit biglang tumingin ito sa kinatatayuan ko. Hindi niyo sinabi sa akin na may bisita pala kayo? Tanong ng matandang babae sa magkapatid. Hindi lang siya basta bisita, ma. Dahil girlfriend siya ni Inigo. Ang kuya ni Inigo ang sumagot sa kanilang mama. Ano? Kinabahan ako bigla nang pasadahan niya ako ng tingin habang nakataas ang isang kilay. Lalo na nang dahan-dahan ito lumapit sa kinatatayuan ko. Ano pangalan mo? Medyo mataray niyang tanong sa akin. Summer po, ma'am. Magalang kong tugon sa ginang. Ang bata mo pa. Alam ba kung ilang taon na ang anak ko? Opo, ma'am. Mahabangin langit. Para mo na lang kuya ang anak ko. Ma, please, huwag niyo naman takutin si Summer. Maagap na saway ni Inigo sa kanyang ina. Nagsasabi lamang ako ng totoo, Inigo. Sorry, iha, pero hindi kita gusto para sa anak ko. Prangka saad nito sa akin na ikinatulo ng aking mga luha. Masakit pala sa pakiramdam ang sabihin sa harapan mo ang katagang yon. Kaya bago patuloy ang bumagsak ang mga luha ko, ay patakbo na ako lumabas ng kanilang bahay. May point naman talaga ang mama ni Inigo. Bukod sa malaki ang agwat ng edad namin, ay malaki din ang agwat namin sa buhay. Langit sila, samantalang kami ay lupa lamang. Wala kaming may pagmamalaki sa kanila. Malungkot akong umuwi ng bahay. Ang akala ko ay susundan ako ni Inigo. Ngunit walang Inigo na sumunod sa akin. Marahil na pagtanto nito na tama naman talaga ang kanyang ina. Hindi kami bagay sa isa't isa. Masakit lang dahil mahal na mahal ko siya. Ngunit sadyang hindi kami para sa isa't isa. Dahil kung kami talaga, dapat ay sinundan niya ako. Ngunit hindi niya ginawa.
Maghapon magdamag na umiyak ako, ngunit kinabukasan ay tuloy lang ang buhay ko. Oo, mahal ko si Inigo. Ngunit kailangan kong tanggapin na hindi kami ang nilaan ng Diyos. Lumipas ang 1 linggo na hindi na siya nagpakita sa akin. Ang sakit lang dahil kung gaano siya kabilis dumating sa buhay ko, ay ganun din siya kabilis na nawala sa akin. Isang hapon habang nag-aabang ako ng jeep, ay isang kotse na kulay itim ang huminto sa aking harapan. Bumukas yun at mula sa driver's seat ay bumaba ang isang familiar na lalaki. Walang iba kundi ang kuya ni Inigo. Pauwi ka na ba? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kayo pala, Sir Briggs. Anong ginagawa niyo dito? Nagtataka kong tanong sa lalaki. Hinahanap ka? Hinahanap niyo ako? Pero bakit po? Dahil gusto kita makita. Anyway, uuwi ka na ba? Hatid na kita. Alok niya sa akin na mariin kong inilingan. Huwag na po, kaya ko namang umuwi mag-isa. At saka marami pa naman mga jeep. Ako man tatalikuran ko na sana siya nang hawakan niyang isa kong kamay. Ngunit mabilis ko itong hinila. Bakit ba pakiramdam ko naiilang ka sa akin? Bakit, Summer, nakakatakot ba mukha ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Pasensya na po, Sir Briggs. Pero hindi naman po sa ganon. Hindi lang talaga ako sanay na may humahawak na lalaki sa kamay ko. Pag-amin ko sa totoong dahilan, natawa ito sa sinabi ko. Pero kapag si Inigo ay pwedeng humawak sa'yo kahit saan niya gusto? Tama ba ako, Summer? Nanguuyam niyang tanong sa akin. Hindi ganun si Inigo dahil ginagalang at nire-respeto niya ako. Talaga? Hindi mo ba alam na matinik sa mga babaeng kapatid kong yon? Kita mo naman, napakagwapo niya. Walang babae na hindi nagkakagusto sa kanya. At isa ka na doon. Kahit ano pang sabihin niyo sa akin, si Inigo lang ang paniniwalaan ko. Kagad kong pinara ang jeep na paparating para makalayo ka agad sa kuya ni Inigo. Hindi ko alam pero hindi talaga maganda ang kutob ko sa kanya. Parang hindi siya gagawa ng mabuti sa akin. Kaya siguro ganito ang pagkailang ko sa kanya. Malayo pa lamang ako ay kaagad ko natanaw ang motor ni Inigo na labis na nagpakabog ng aking dibdib. Halos takbuhin ko ang kinaroroonan niya. Sobra ko siyang na-miss. Nang tuluyan ako makalapit sa kanya ay mabilis niya akong niyakap. I'm sorry, Summer, kung ngayon lamang kita napuntahan. Nagka-problema kasi sa bahay eh. Pero okay na, naayos ko na ang lahat. Namiss kita, Summer. Araw-araw at gabi-gabi kitang naiisip. Okay lang, Inigo. Naintindihan kita. Salamat dahil binalikan mo ko. Salamat dahil hindi mo hinayaan na masaktan ang puso ko sa unang pagkakataon. Hinding-hindi kita sasaktan, Summer. Dahil mahal na mahal kita. Napawi lahat ang mga agam-agam ko dahil sa pagmamahal sa akin ni Inigo. Tama nga ako, siya na ang lalaking para sa akin. Ang lalaking makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Naging masaya ang relasyon namin ni Inigo. Ngunit patuloy ko namang iniiwasan ang kanyang kuya dahil hindi talaga maganda ang kutob ko rito. Sa tuwing isinasama ako ni Inigo sa bahay nila ay katakot-takot na katarayan ang inaabot ko sa kanyang ina. Ngunit hindi ko na lamang pinansin. Ang mahalaga ay mahal namin ni Inigo ang isa't isa. At nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay. Isang hapon, nagpaalam sa akin si Inigo na pupunta ito ng Batangas dahil may kailangan itong asikasuhin para sa tinatayo nilang factory. Ang sabi niya sa akin, 2 araw o hanggang 3 araw siya roon, hanggang sa maayos ang dapat asikasuhin. Basta palagi mo akong tatawagan ha, para hindi kita mamiss ng sobra. Sure. Kung pwede nga lang talaga kitang isama doon, isasama talaga kita. Ang kaso'y hindi, kasi hindi rin kita maasikaso pagdating doon. Okay lang, Inigo, may trabaho din ako dito. Saka sayang yung kikitain ko kung hindi ako papasok. Sa bagay. Nang gabing yon ay bumiyahe patungong Batangas si Inigo. Nakaramdam ako ng lungkot dahil ilang araw din kaming hindi magkikita. Ngayon ang pangalawang araw ni Inigo sa Batangas. Ngunit ng hapong ito ay nakatanggap ako ng mensahe galing sa kanya na dumating na siya. Pinapupunta niya ako sa bahay nila. Sa sobra kong tuwa ay kagad ako nagtungo sa bahay nila. Nakangiti akong pinapasok ng kanilang kasambahay at kagad na iniwan sa sala. Habang nakaupo ako ay tinext ko si Inigo na nasa sala na ako. Nag-reply naman siya sa akin na umakyat ako sa kwarto niya dahil may ipapakita siya sa akin. Wala akong inaksayang sandali, mabilis akong umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit tahimik naman. Inigo? Tawag ko sa kanya, ngunit wala namang sumasagot. Inigo? Nandito na ako.
Inigo, lumabas ka na dyan. Sige ka, alis na ako. Inigo, lumabas ka na. Muli kong pagtawag sa kanya, ngunit katulad kanina ay wala akong nakuhang response galing sa kanya. Lalabas na sana ako ng kwarto niya nang may mga kamay na bigla na lamang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Inigo, sambit ko sa pangalan niya, ngunit wala akong narinig na sagot. Bagkus naramdaman ko na lamang ang paghalik niya sa aking batok. Nagulat ako sa ginawang yun ni Inigo dahil sa ilang buwan namin magkarelasyon ay never niyang ginawa sa akin to. Dahan-dahan akong kumawala sa pagkakayakap niya sa akin at hinarap ko siya. Ngunit laking gulat ko na makitang hindi si Inigo ang kasama ko ngayon sa kwartong to. Kundi ang Kuya Bricks niya, nakailapad ng ngiti sa mga labi. Surprise? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya kahit na ang totoo ay nakakaramdam na ako ng matinding kaba at takot sa aking dibdib. Hindi ba obvious na pinapunta kita rito para makita ka? Kung ganon, ikaw ang nag-text sa akin at hindi si Inigo? Yes, my dear. Bakit? Hindi ka pa masayang makita ako ha, Summer? Huwag ka lalapit sa akin, diyan ka lang. Hey, kalma. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gusto lang talaga kitang makausap nang tayong dalawa lang. Kung totoo yung sinasabi mo sa akin, bakit mo ginamit ang cellphone ni Inigo at bakit nagkunwari kang siya? Dahil alam kong siya lamang ang makakapagpapunta sa'yo rito. At hindi nga ako nagkamali, Summer. Dahil mabilis pa sa alas 4 ay nandito ka na. Napakawalang hiya mo. Pati kapatid mo ay ginagamit mo sa kalokohan mo. Sasabihin ko sa kanya to, isusumbong kita sa kanya. Subukan mo kung paniniwalaan ka niya. Patakbo ako lumapit sa pintuan. Ngunit maagap akong nahawakan ni Bricks at tinulak niya ako papasok muli ng kwarto. Napadaing ako sa sobrang sakit dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Akman tatayo na sana ako, nalapitan niya ako at huminto siya sa aking harapan. Sa tingin mo, makakaalis ka ng kwartong to, Summer? Na hindi nagiging akin? Akin ka lang, Summer. Hindi ka pwedeng mapunta sa kahit sinong lalaki. Kahit sa kapatid ko pa. Nagagalit niyang saad sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Bakit mo ginagawa sa akin to? Girlfriend ako ng kapatid mo. Pero bakit gusto mo akong gawa ng masama? Umiiyak kong tanong sa kanya. Simple lang, Summer. Dahil gusto kita. At gusto ko sa akin ka lang. Tayo ang nababagay sa isa't isa. Kaya ako ang piliin mo. Huwag si Inigo. Hindi kita gusto. Dahil si Inigo lang ang mahal ko. Kung totoo ang sinasabi mo sa akin, dapat marunong ka tumanggap ng pagkatalo. Dapat nanaisin mo maging masaya ako sa piling ng kapatid mo. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungong pinto. Ang akala ko ay hindi na niya ako susundan, ngunit mali ako. Dahil hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ng pinto, nang bigla na lamang niya akong yakapin sa likuran ko. Ano ba, Bricks? Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ko sa kanya, ngunit sadyang malakas siya sa akin dahil hindi man lamang ito natinag sa ginawa ko. Huwag kang umalis, Summer. Dito ka lang. Samahan mo ko. Pag-iusap niya sa akin, ngunit patuloy pa rin ako sa pagpupumiglas sa kanya hanggang sa makawala ako sa pagkakayakap niya sa akin. Kahit nahihirapan ako, ay pinilit kong tumakbo para lamang makalayo kay Bricks. Ngunit dahil mabagal ako kaya naabutan niya ako malapit sa hagdan. Sa tingin mo talaga, Summer, hahayaan kita makalabas ng bahay na to? Siyempre hindi, dahil bago ka lumabas ng bahay na to, ipagsasawaan muna kita. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang ang pagsakop niya sa mga labi ko. Halos hindi ako makahinga sa paraan ng paghalik niya sa akin. Ngunit isang familiar na boses ang nagpatigil sa ginagawang paghalik sa akin ni Bricks. Inigo's point of view. Kakababa ko lamang ng kotse na salubungin ako ng mga kasambahay at ipagbigay alam sa akin na nasa loob ng bahay namin si Summer. Bagamat nagtataka ako ay binilisan ko na lamang ang paglalakad dahil excited na akong makita ang nobya ko. Pagkapasok ko pa lamang ng bahay ay may naririnig na akong nagtatalo na nagmumula sa taas. Naglakad ako paakyat ng hagdan. Ngunit nahinto ang paghakbang ko nang makita ang 2 taong naghahalikan. Ang mga taong yon ay walang iba kundi sina Kuya Bricks at ang nobya kong si Summer. Dahil sa labis na gulat sa aking nasaksihan ay naibalibag ko ang maletang bitbit ko. Dahilan para maglikha ng ingay. Napalingon sila sa akin. Habang ako naman ay masamang nakatingin sa kanilang dalawa. Si Kuya Bricks ang unang nakabawi sa aming 3. Naglakad dito pababa ng hagdan na kaagad namang sinundan ni Summer. So, dumating na pala ang pinakamamahal kong kapatid. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo? Wika ni Kuya habang titig na titig sa akin na waring inaalam ang nag-reaction ko sa naabutan kong kababuyan nila. Ito ba ang sorpresang sinasabi mo sa akin, Kuya? Ang ahasin ng nobya ko?
Galit kong tanong sa kanya habang nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Yes, my dear brother. Do you like it? Sa halip na sagutin ko siya, ay mabilis ko siyang inundayan ng suntok sa muka. Nang hindi pa ako makontento ay sunod-sunod na suntok pa ang ginawa ko. Ngunit hindi siya nagpatalo dahil kaagad niya akong ginantihan ng suntok nang makabawi ito. Ano bang problema mo, ha? Bakit ka ba nagagalit? Tinikman ko lang naman ang girlfriend mo. Hayop ka? Bulyaw ko. Pasensya na, bunso. Mas mabilis kasi ako sa'yo. So paano ba yan? Akin na si Summer mo. Nagpupuyos ang kalooban ko na tinignan si Summer na tahimik lamang na nakatayo. Nilapitan ko siya at niyugyug sa kanyang balikat. Bakit, Summer? Bakit mo ito ginawa sa akin? Galit kong tanong sa kanya. Hindi kita niloko, Inigo, at kailanman hindi kita magagawang lokohin. Dahil mahal kita. Umiiyak niyang tugon sa akin. Kung mahal mo talaga ako, Summer, hindi ka magkikipaghalikan sa kuya ko. Pero anong ginawa mo? Pati siya pinatulan mo. Bakit? Kulang pa ba ako sa'yo para patulan mong kuya ko, ha? Hindi ko siya hinalikan, siyang humalik sa akin. Alam ng Diyos na hindi ko gustong halik na yon dahil mahal kita, Inigo. Sinungaling. Ang akala ko pa naman iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ngunit kapareho ka rin pala nila. Hindi ka marunong makontento. Walang kasing sakit ang ginawa sa akin ni Summer. Matatanggap ko pa sana kung ibang lalaki. Ngunit bakit ang sarili ko pang kapatid? Hinabol ako ni Summer hanggang sa kwarto ko, ngunit pinagsaraduhan ko lamang siya ng pinto. Ang sakit-sakit ng ginawa nila sa akin at walang kapatawaran yon. Gabi na nang mapagdesisyonan ko lumabas ng aking kwarto. Naabutan ko sa living room na nag-uusap sina Mama at Kuya Briggs. Mabuti't bumaba ka na, Inigo. Pinag-uusapan namin ng kuya mo ang pagpapakasal niya kay Summer. Anong kasal? Gulat kong ulit sa sinabi ni Mama. Oo, Inigo, ikakasal na kami ni Summer. At alam mo ba na siya may gusto na makasal kami kaagad? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Kuya. Anong ibig nilang iparating sa akin? Na plinano nila ang lahat para saktan ako? Tapos ang magaling kong ina ay kaagad na napapayag ni Kuya. Samantalang noon ay ayaw na ayaw nito kay Summer. Tapos ngayon eto siya. Payag kaagad, isang salita lang ni Kuya. Napaka-unfair nilang tatlo sa akin. Sila masaya habang ako'y durog na durog. 1 month later. Ngayon ang araw ng kasal nila Kuya Briggs at Summer. Sa halip na magtungo ako ng simbahan para saksihan ang kanilang pagpapakasal, ay pinili ko na lamang ang magpakalunod sa alak. Total, wala naman nagmamahal sa akin. Ngunit habang umiinom ako ay naalala ko ang lahat kung saan kami nagsimula ni Summer at kung paano kami nagtapos. Hindi ako papayag na maging masaya kayong dalawa habang ako'y talunan at miserable. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang susi ng motor. Sisirain ko ang kasal nila para pare-pareho kaming hindi maging masaya. Sakto, pagdating ko ng simbahan nasa trangkahan pa lang si Summer habang hinihintay magbukas ang pinto ng simbahan. Buo na ang desisyon ko. Kukunin ko si Summer dahil sa akin lamang siya. Halos paliparin ko sa sobrang bilis ang aking motor para lamang makuha si Summer ng mabilis. Wala na akong pakialam sa mga taong nakakakita. Summer! Sakay! Inigo? Usal nito. Mabilis ito sumakay sa likuran ng motor. Saka pinaandar ko ito ng napakabilis. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Inigo. Ayoko talaga magpakasal sa kuya mo. Pinilit na lamang nila ako, tinakot, kaya napilitan akong pumayag. Hindi kita iniligtas kay kuya, dahil ako mismo ang magpaparusa sa'yo, Summer. Matigas ko sagot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Saan mo ko dadalhin? Nagpapanik niyang tanong sa akin. Dadalhin kita sa malayong lugar na tayong dalawa lang, Summer, at doon kita paparusahan. Ilang oras din na naging biyahe namin bago namin marating ang isang liblib na isla. Bumaba ka na. Sigaw ko kay Summer, ngunit nanatili lamang ito nakaupo. Ayokong bumaba. Iuwi mo na lang ako sa amin. Ayoko dito. Pagmamatigas nito. Bakit ayaw mo? Dito sa lugar na to, tayong dalawa lang. At lahat pwede natin gawin. Pag-iusap, Inigo, iuwi mo na ako. Ayoko talaga dito. Pagmamakaawa nito sa akin. Hindi, Summer. Dahil simula ngayon, dito ka lang. Kasama ko. Sa pilitan kong ibinaba si Summer at pinasan na parang isang sakong bigas, papasok ng bahay. Binuksan ko ang pinto at ibinalibag ko siya sa sofa. Simula ngayon, dito ka natitira at dito ka na rin tatanda, Summer, kasama ko. Pagbabayaran mong ginawa ang panluloko sa akin, ipaparamdam ko sa'yo kung paano ako magalit. Hindi nga kita niloko. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan, Inigo? Ang Kuya Briggs mo, nagpanggap siyang ikaw kaya pumunta ako ng bahay niyo. At pagdating ko sa inyo, gusto niya akong gawa ng masama.
Sinikap ko makatakas sa kanya, ngunit naabutan niya ako sa may bungad ng hagdan. Pagkatapos sinalikan niya ako, pero hindi ko gusto ang halik na yon. Paniwalaan mo naman ako, Inigo. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal at hindi ko magagawa lokohin ka. Tama na. Dahil kahit anong gawin mong paliwanag sa akin, hindi ako maniniwala sa'yo. Sa halip na pakinggan ko si Summer ay iniwan ko siya sa sala. Lumabas ako ng bahay. Gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Labis ako nasaktan sa ginawa nila sa akin. Niloko nila akong lahat, maging ang mama ko. Mas pinabura nito si kuya. Samantalang ako ni minsan lahat ng gusto ko ay pinipigilan niya. Pagbalik ko ng bahay ay nasa sofa pa rin si Summer. Tahimik na umiiyak. Nang makita niya ako ay tumingin siya sa akin na may kasamang pakiusap. Gustuhin ko man siyang iuwi sa kanila, ngunit hindi pwede dahil baka tuluyan na siyang maagaw sa akin ni kuya at yun ang hindi ko papayagan. Agawin ng lahat sa akin ni kuya, wag lang ang babaeng pinakamamahal ko. Tumigil ka na sa kakaiyak mo. Kahit anong gawin mong pag-iyak, ay hindi ka na makakaalis sa lugar na to. Ano bang balak mo sa akin? Ang ikulong ako dito? Maawa ka naman sa akin, Inigo. May mga magulang ako. Tiyak na nag-aalala na sila sa akin. Bukod ron, ako lang ang inaasahan nila. Maawa ba ka mo? Bakit, Summer? Naawa ba kayo sa akin? Nalokohin niyo ako? Ilang beses ko ba sa'yo sasabihin na hindi nga kita niloko? Bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Dahil paniniwalaan ko lang kung ano nakita ko. Dahil yun ang totoo. Bulyaw ko sa kanya. Bahala ka. Pero huwag mo akong ikulong dito. Kung gusto mong gumanti ang Kuya Briggs mong gantihan mo, wag ako. Matalim ko siyang tinignan bago muling iniwanan sa sala. Nagtuloy ako ng balcony at doon naupo. Pakiramdam ko, nawala ang kalasingan ko dahil sa pagtatalo namin ni Summer. Habang nakaupo ako ay narinig ko may tumatawag sa aking cellphone. Nang tinignan ko ay si Kuya Briggs ito. At wala sa sariling sinagot ko ang tawag niya. Bakit? Kaagad kong tanong kay Kuya. Hayop ka, Inigo. Ibalik mo dito si Summer. Bulyaw ka agad sa akin ni Kuya Briggs sa kabilang linya. At bakit ko naman siya ibabalik? Matapang kong tugon sa kanya. Dahil sa akin siya at ikakasal na sana kami ngayon kung hindi mo siya tinangay. Ibalik mo siya dito kung ayaw mong tuluyan ako magalit sa'yo, Inigo. Nahiya naman ako sa kakapalan ng mukha mo, Kuya. Huwag mong angkinin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. At si Summer, hindi siya sa'yo. Dahil sa akin siya, yan ang nilagay mo sa utak mo. Bulyaw kong sagot sa kanya. Pagkasabi ko ng katagang yon ay mabilis ko siyang pinatayan ng tawag. Tumayo ako at nagtungo ng kusina para maghanap ng makakain. Nang matapos kong ihanda ang aming pananghalian ay binalikan ko siya sa sala. Nakaupo pa rin ito habang umiiyak. Tumigil ka na sa kakaiyak mo dyan. Dahil kahit maubos pa ang mga luha mo ay hindi ka na uuwi sa inyo. Ang maganda mong gawin ay tanggapin na lamang na dito ka natatanda kasama ko. Ang akala ko mahal mo ako, Inigo, pero hindi pala. Sigaw sa akin ni Summer. Kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, Summer, ay sobra kitang minahal. Pero anong ginawa mo? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Summer. May nangyayari na ba sa inyo ni Kuya? Habang wala akong kaalam-alam? Ano ba sinasabi mo, Inigo? Hindi kita maintindihan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Wala. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo dahil totoo ang sinasabi ko. At kailanman hindi ko ibibigay yung sarili ko sa kanya. Dahil sa'yo ko lang to ibibigay dahil ikaw ang mahal ko, Inigo. Talaga lang ha? Kung totoo ang sinasabi mo sa akin. Pues, patunayan mo. Anong patunayan gusto mo? Ibigay mo sa akin ang sarili mo. Diretso kong sabi sa kanya na ikinanganga niya. Ano? Bakit, Summer? Hindi mo ba kaya? Masyado ba mahirap gawin ang hinihingi ko sa'yo? Mahal kita, Inigo. Pero huwag mo naman hilingin sa akin ng isang bagay na hindi pwede. Sa labis na galit ko kay Summer na mga sandaling yon ay tinawid ko ang maliit naming pagitan. Sa pilitan ko siyang tinayo mula sa sofa at kaagad ko siyang kinayumos ng halik sa mga labi. Nalaki ang mga mata ko nang basta na lamang akong halikan ni Inigo. Mapusok at mapagparusa ang mga halik na ginagawad niya sa akin. Kahit anong gawin kong pagpupumiklas ay hindi niya ako pinansin. Pagkus binuhat niya ako at mabilis na inihiga sa sofa. Kahit anong pakiusap ko sa kanya ay nagbistola siyang bingi. Marahas niyang pinunit ang suot kong wedding gown at walang pakialam na inangkin niya ako. Habang patuloy niya akong inaangkin ay umiiyak na lamang ako. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na hahantong kami sa ganito. Na magagawa niya akong pagsamantalahan. Mahal na mahal ko si Inigo. Ngunit hindi ko pinangarap na sa ganitong paraan niya kukunin sa akin ang pagkababae ko. Hindi ko matanggap sa aking sarili na ang lalaking pinakamamahal ko pa ang bababoy sa akin.
Pakiramdam ko na mga sandaling ito ay napakadumi ko ng babae. Wala na ang aking dangal na ilang taon kong iningatan. Nang matapos niya akong angkinin ay basta na lamang niya akong iniwan na parang walang nangyari. Naawa ako sa aking sarili. Dahil nagmahal lang naman ako, pero bakit kailangan kong sapitin ng ganito? Ang akala ko ay iniligtas niya ako sa mga kamay ni Briggs. Yun pala ay mas matindi pa ang gagawin niya sa akin dahil nagawa niya akong pagsamantalahan. Mapait ako na pangiti at tinalala kung bakit nga ba kami humantong sa ganitong sitwasyon ni Inigo. Nung araw na yon ay iyak ako ng iyak dahil kahit anong sabihin ko ay ayaw akong pakinggan ni Inigo. Umabot pa sa punto na pinagsaraduhan niya ako ng pinto. Tahimik akong bumaba ng hagdan na makasalubong ko sa sala si Briggs. Basta na lamang niyang hinarangan ang daraanan ko. Saan ka pupunta? Matigas niyang tanong sa akin habang hindi mapakali ang mga mata nito. Uuwi na ako sa amin. Wala nang dahilan pa para manatili ako dito. Dahil ayaw na sa akin ni Inigo at kasalanan mo yon. Kung hindi mo sana ako hinalikan, hindi siya magagalit sa akin at wala sana kami sa ganito sitwasyon ngayon. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na sigawan siya dahil totoo naman, kasalanan niya ang lahat kung bakit ito nangyari. Hindi ka uuwi, Summer, na hindi tayo nag-uusap ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan dahil sinira mo ang relasyon namin ni Inigo dahil makasarili kang tao. Sarili mong kapatid ay nagawa mo saktan? Anong klaseng kapatid ka? Nagawa ko lamang yon dahil sa pagkagusto ko sa'yo. Pero ano magagawa ko kung ikaw ang gusto ng puso ko? Ako na lang ang piliin mo, Summer, dahil tayo ang bagay. Sa akin ka sasaya at hindi kay Inigo. Kung totoong gusto mo talaga ako, hayaan mo akong sumaya sa taong mahal ko. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo dahil hindi yun pagmamahal. Selfish na kung selfish. Wala akong pakialam. Basta makuha lang kita, Summer. Sa'yo at gusto mo ay pakakasalan mo ako. Hindi. Hindi ako magpapakasal sa'yo kahit kailan dahil hindi kita mahal. Narinig mo? Hindi kita mahal. Kaya tigilan mo ng kahibangan mo. Pakakasalan mo ako? O idadamay ko ang pamilya mo. Mamili ka. Labag man sa loob ko ay napilitan akong pumayag sa gusto ni Briggs. Dahil kung hindi ako papayag ay idadamay niya ang pamilya ko at yun ang ayaw kong mangyari. Hindi na baling ako na lang ang maghirap at magdusa. Huwag lamang sila dahil mahal na mahal ko sila. At bilang isang anak ay hindi ko na naisin na mapahamak sila ng dahil lamang sa akin. Habang inaayos ang kasal namin ni Briggs ay bantay sarado ako sa mga tauhan niya. Wala akong magawa kundi ang magdasal na lamang. Isang araw, kinausap ako ng kanilang mama at pinagbantaan niya ako na sa oras na saktan ko ang damdamin ni Briggs ay sasaktan din niya ako sa pamamagitan ng pamilya ko. Mahirap lamang kami, wala kaming kalaban-laban sa kanila. Kaya kahit masakit, ay tinanggap ko na lamang na ito na ang kapalaran ko. Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang makita kong palapit sa akin si Inigo. Nakabihis na ito at bagong ligo. Samantalang ako ay wala nagbago sa ayos ko nang iwan niya ako kanina. Maligo ka na at ayusin mo ang sarili mo. Pagkatapos puntahan mo ako sa kusina. Matabang niyang wika sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Kaya sana naman hayaan mo na ako makauwi sa amin. Mahinahon kong sabi sa kanya. Hindi. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina. Dito ka natitira kasama ko. At dito na tayo bubuo ng pamilya. Nababalo ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo sa akin at ano pa bang gusto mo at ibibigay ko para matapos na tayo dahil gustong gusto ko nang umuwi sa amin. Ang gusto ko, samahan mo ko dito at bumuo tayo ng pamilya. Kung inaalala mo ang mga magulang mo, ayoko nang bahala sa kanila. Nababalo ka na ba? Masyado pa akong bata para pumasok sa mundo ng pag-aasawa. Pwes, wala ka na magagawa pa, Summer. Dahil nandito ka na, huwag mong tatangkain na takasan ako. Dahil mapanganib sa labas, baka mapahamak ka pa. Bakit, Inigo? Hindi pa ba ako napahamak sa'yo? Pinagsamantalahan mo ako. Kinuha mo na sa akin ng isang bagay na pinakaiingatan ko. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na baka mapahamak ako? Siguro nga, mas gugustuhin ko na lang na mapahamak sa labas kaysa sa mga kamay mo. Tigilan mo na ang drama mong yan. Nang talikuran ako ni Inigo ay nanghihina na lamang ako na napasandal sa sofa. Nalulungkot ako sa nangyari sa aming relasyon. Kung hindi sana umeksena ang Kuya Briggs niya, ay hindi sana kami hahantong sa ganito. Galit na galit ako sa kuya niya dahil sa ginawa nitong pagsira sa amin at hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Labag man sa aking kalooban ay sinunod ko na lamang ang gusto ni Inigo na magsama kami dito sa isla bilang mag-asawa dahil wala rin naman akong ibang pagpipilian pa. Nakuha niya na ang dangal ko at nasa isang liblib na isla kami. Hindi ko alam kung nasaan lupalop kami ngayon ng Pilipinas. Basta ang tanging alam ko lamang ay bilanggo ako ngayon ni Inigo at kailangan ko siyang sundin sa mga gusto niya.
Ang akala ko ay pagkatapos niyang makuha ang dangal ko ay babalik na kami sa dating kami. Ngunit hindi yun nangyari. Dahil napakalamig pa rin ng pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya yung dating Inigo na sweet at palabiro. Dahil ang Inigo na kasama ko ngayon ay seryoso. Ni ngumiti ay hindi na magawa. Bukod roon, hindi ko na maramdaman ang kanyang pagmamahal sa akin. Bagay na namimiss ko sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay pinili ko na lamang tiisin. Ngunit ang lahat ay may hangganan pala. Nakakapagod ding umasa, lalo na kung nararamdaman mo naman na baliwala ka na para sa kanya. Isang araw, umalis ng maaga si Inigo. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ngunit magdidilim na ay wala pa rin siya. Kahit papano ay nag-aalala pa rin ako sa kanya dahil masama ang panahon. Ngunit naisip kong baka ito na ang tamang oras para iwan ko siya at bumalik na ako sa aking pamilya. Kahit malakas ang ulan ay itinuloy ko pa rin ang balak kong pagtakas. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo ng bahay nang marinig ko ang paparating na motor ni Inigo. Kumaripas ako ng takbo. Wala akong pakialam kung malakas man ang ulan at may kasamang hangin. Basta isa lang ang gusto kong mangyari, ang makatakas kay Inigo. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan niya ako at sa pilitang hinila pabalik ng bahay. Pabayaan mo na ako, gusto ko nang umuwi sa amin. Sigaw ko sa kanya. Hindi nga pwede, Summer. Bakit bang kulit mo? Baka mapahamak ka pa. Kaya please lang, Summer, bumalik na tayo sa bahay. Ayoko! Inipon ko ang natitira kong lakas, saka ko siya tinulak ng malakas. Dahilan para matumba siya sa damuhan. Muli akong kumaripos ng takbo, ngunit huli na nang mapansin kong nasa gilid pala ako ng isang matirik na bangin. Isang maling galaw ko lamang ay maaari akong malaglag pababa at imposibleng makaligtas pa ako. Nagdadalawang isip ako kung anong tamang gawin dahil wala na akong matatakbuhan pa. Nasa ganun akong isipin na makita kong palapit sa akin si Inigo habang paika-ika naglalakad. Bumalik na tayo sa bahay, Summer. Delikado, baka malaglag ka dyan. Please, Summer, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Mahinahon niyang pakiusap sa akin. Ayoko na, Inigo. Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa ating dalawa. Pero bakit ito yung binigay sa akin ng Diyos? Bakit? May mga bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan. Ngunit kung lalaban tayo ay walang imposible. Please, Summer, bumalik na tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap, huwag dito, masyadong delikado. Wala na akong pakialam pa kung delikado man o ano. Basta ang gusto ko ay makalayo sa'yo. Nagtatalo man ang aking isipan, sa huli ay pinili ko na lamang na sundin si Inigo. Nang makabalik kami ng bahay ay tahimik lamang kaming dalawa. Walang may gustong magsalita. Pasimple ko siyang pinagmasdan. Napaisip ako, bakit ganon? Kahit anong galit ko kay Inigo ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Bakit hindi ko siya magawang suwayin? Bakit iniisip ko pa rin ang mararamdaman niya kaysa mararamdaman ko? Matulog ka na, malalim na ang gabi. Hindi pa ako inaantok, mauna ka na matulog. Huwag ka mag-alala, hindi na ako tatakas. Matulog ka na dahil bukas babalik na tayo ng Maynila. Iuwi na kita sa inyo. Seryoso niyang sabi habang hindi tumitingin sa akin. Talaga? Uuwi na ako sa amin? Paninigurado ko pa sa kanya. Oo, kaya matulog ka na. Dahil sa sinabi niya ay nabuhayan ako ng loob at alam kong tutuparin ni Inigo yon. Kinabukasan nga maaga pa lamang ay bumiyahe na kami. Tahimik lamang kami, walang may gusto magsalita sa aming dalawa. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating din kami dito sa bahay. Kaagad akong bumaba ng kanyang motor at inabot ko sa kanya ang helmet. Salamat sa paghatid mo sa akin. Hindi siya kumibo, tanging-tango lamang ang nagisagot niya sa akin at kaagad na din itong umalis. May parte ng pagkatao ko ang nalungkot dahil naghiwalay kami na hindi man lang nagkakausap ng maayos. Masayang masaya sina inay at titay na makita nila ako. Sinalubong nila ako ng mahigpit na yakap. Nalaman ko mula sa kanila na habang wala ako, ay si Inigo ang gumastos ng mga gamot ni itay, maging ng mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Masaya ako sa nalaman kong yon. Dahil kahit hindi kami okay ni Inigo ay hindi niya pinabayaan ang mga magulang ko. Wala akong sinayang na sandali. Pagamat pagod pa ako sa mahabang biyahe ay nagpasya kaagad akong bumalik sa aking pinagtatrabahuhang kantin. Mabuti na lamang at tinanggap pa rin nila ako kahit na halos isang buwan ako nawala. Bumalik ako sa dati kong buhay. Simula nang ihatid ako sa bahay ni Inigo ay hindi na ulit kami nagkita pa. Isang hapon, pagka-out ko sa trabaho ay naisipang kumpuntahan si Inigo sa bahay nila. Wala na akong pakialam pa kung magkita man kaming dalawa ni Briggs.
Dahil kung tutuusin, siya ang may kasalanan sa akin at hindi ako. Magdodoorbell na sana ako nang bumukas ang gate at lumabas ang kanilang kasambahay na si Aling Rita. Aling Rita, nandiyan po ba si Inigo? Pakisabi naman po sa kanya na nandito ako. Gusto ko siyang makausap. Naku, Ma'am Summer, wala na po dito si Sir Inigo eh. Anong wala? Nasaan po siya? Umalis na po kahapon si Sir Inigo papuntang Amerika. Doon na po siya titira. Ano? Nagulat ako sa aking nalaman. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan dahil sa pag-alis niya nang walang paalam. Mula sa sarili naglakad ako, ngunit narinig ko may tumatawag sa pangalan ko. Nalingunin ko kung sino ito, ay si Briggs pala. Binilisan ko ang paglalakad ko, ngunit patuloy pa rin na nakasunod sa akin si Briggs. Sa inis ko ay huminto ako at hinarap siya. Bakit? May binabala ka na naman ba sa akin ha? Matapang kong tanong sa kanya dahil ayoko nang magpakita pa ng kahinaan sa harapan niya. Ayoko nang maulit pa ang nangyari noon dahil yun ang naging dahilan para masira ang masaya naming relasyon ni Inigo. Hindi, Summer. Nandito ko ngayon sa harapan mo para formal na humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo. Alam ko nang dahil sa akin inasira kayong dalawa ni Inigo at pinagsisisihan ko na yon. Magsisi ka man ngayon ay huli na ang lahat dahil nasira mo na kami. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa amin. Kinasusuklaman kita, Briggs. Abot hanggang langit ang pagkasuklam ko sa'yo. Naiintindihan kita at maluwag ko itong tatanggapin dahil kasalanan ko naman talaga ang lahat. Ngunit hindi mo ko masisisi, Summer. Nagmahal lang naman ako sa maling pagkakataon at sa maling tao. Nagkataon lang na nauna mong nakilala at minahal si Inigo. Siguro kung ako ang una mong nakilala ay baka may chance pang maging tayo. Mahal na mahal kita, Summer. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, ang dami nangyari na hindi ko inaasahan. Hindi ko inihiling na patawarin mo ako ngayon. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na totoong nagbago na ako. Hayaan mo akong maging kaibigan at damayan ka bilang kaibigan mo. Hindi ko alam, Briggs, kung kaya pa ba kitang pagkatiwalaan pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Mabilis ko siyang tinalikuran. Mabuti na lamang at hindi niya na ako sinundan pa. Sa halip na magpakalunod ako sa kalungkutan dahil sa pag-alis ni Inigo, ay pinili ko na lamang na ibuhos sa trabaho ang lahat ng oras at sa mga magulang ko. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Napansin ni Inay ang bigla kong pagtaba at pagiging mahilig kong kumain. Kung dati-rate, hirap akong kumain. Ngayon naman ang bilis kong magutom, bagay na pinagtaka ko din sa aking sarili. Isang umaga habang naghahanap ako ng maisusuot, ay napansin kong wala pang mga bawas ang stock kong napkin sa cabinet. Doon ko lamang napagtanto na ilang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Sa halip na makaramdam ng lungkot ay tuwa ang naramdaman ko. Dahil magkakaanak na kami ni Inigo, matutupad na ang gusto niyang maging pamilya kami. Ngunit ganun pa man ay may kalahating kalungkutan. Dahil hindi na ako babalikan ni Inigo na lalaking mahal ko. Nang masiguro ko nga buntis ako ay kagad ko itong pinaalam kila Inay. Sa halip na pagalitan nila ako ay pag-alala at suporta ang pinakita nila sa akin. Nang malaman ni Briggs at ng kanyang ina na buntis ako ay kagad nila akong dinalaw at kinausap. Ayoko na magtanim pa ng galit sa kanilang dalawa. Kaya pinili ko na lamang na patawarin sila. Sinagot nila lahat ng mga kailangan ko sa pagbubuntis. Mula sa check-ups, mga pagkain at kung ano-ano pa. Dahil sa kabaitan na pinapakita nila sa akin, ay tuloy ko na talaga silang napatawad. Nakilala ko ang tunay na Briggs na katulad ni Inigo ay may mabuting puso rin pala. Tama nga ang sabi ng karamihan, na dahil sa pag-ibig ay nagiging masama at sakit ang isang tao. At yun ang nangyari kay Briggs. Palagi akong sinasamahan ni Briggs sa mga check-ups ko, kaya akala tuloy ng OB ko ay siya ang ama ng anak ko. Saan mo gustong pumunta pagkatapos natin dito? Hindi ko alam, siguro ihatid mo na lang ako sa bahay. Ayaw mo bang mag-mall at mag-shopping ng mga damit ni baby? Shopping? Kaka-shopping lang natin last week ha. Kung pumunta kaya tayo sa park para ma-relax ka. Dahil sa kakulitan ni Briggs kaya pumayag na lamang ako. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa park ay kumain kami sa bagong bukas na resto. Pagkatapos namin kumain ay inihatid na ako sa bahay ni Briggs. Ngunit malayo pa lamang kami ay natanaw ko kaagad ang isang motor na familiar sa akin. Ang motor ni Inigo. Nakaramdam ako ng tuwa dahil isa lamang ang ibig sabihin nito. Bumalik na siya sa akin. Alam mo ba na darating ngayon si Inigo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam, kahit si Mama. Dahil wala naman siya nabanggit na uuwi siya. Ang bungakala nga namin ay doon na siya mag-i-stay.
Kung ganon, bumalik siya para sa akin at sa anak namin. Pagkahinto ng sasakyan ay mabilis akong bumaba. Halos tumalo ng puso ko nang makita si Inigo. Nakatingin lamang siya sa akin habang blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Patakbo ko siya niyakap na mahigpit, ngunit wala akong nakuhang response galing sa kanya. Napahiya akong bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. Upang mapagtakpan ang pagkapahiya ko ay ilanganin akong ngumiti sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadyang yakapin ka. Kailan ka pa dumating? Mabuti at nagawi ka rito. Sunod-sunod kong tanong kay Inigo. Mukhang okay na kayo ni Briggs. Bakit, Summer? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo? Oo, dahil yun ang tama, Inigo. Ayokong habang buhay na magtanim ng galit sa aking kapwa. Dahil mali yun, at saka deserve naman ni Briggs ang patawarin ko. Bakit, Summer? May nararamdaman ka na ba para sa kanya? Mahal mo na ba siya? Magkaibigan lang kaming dalawa. Maliban doon, wala na. Kung nandito ka para awayin ako, mas mabuti pa sigurong umalis ka na lang. Pinapaalis mo ako? Bakit? Dahil ba hindi na ako mahalaga sa buhay mo? Dahil may Briggs ka na ngayon? Ano ba sinasabi mo? Magkaibigan lang kaming dalawa ni Briggs. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Narinig mo? Inigo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Naiiyak kong wika sa kanya. Gustuhin ko mang maniwala sa'yo, Summer. Ngunit hindi ko magawa. Dahil ba ang sinasabi ng puso't isip ko? Sayang lang palang oras ko sa pagpunta rito. Siguro nga hanggang dito na lang talaga tayo. Kagad siya sumakay ng motor at pinaandar ito ng napakabilis. Naiwan akong tahimik na lumuluha. Nilapitan ako ni Briggs at inabutan ng panyo. Ramdam ko naawa siya sa akin dahil sa ginawa sa akin ng kapatid niya. Bakit ganon? Bakit ayaw niya akong paniwalaan? Mas pinapaniwalaan niya kung anong nakikita niya. Ganon talaga yun si Inigo. Kaya ikaw nang bahala magpasensya sa kanya. Sandali, hindi ba niya alam na buntis ako? Na magkakaanak na kami? Alam niya dahil sinabi ni Mama. Ngunit wala kami natanggap na sagot galing sa kanya. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya at ipapaliwanag ko sa kanyang lahat-lahat hanggang sa maintindihan niya. Hindi na kailangan, Briggs. Kung ayaw talaga niya sa akin, wala na akong magagawa pa kundi ang tanggapin ang katotohanan yon. Tungkol naman sa anak namin, ako nang bahala magpalaki sa anak ko. Kaya ko kahit wala siya sa tabi ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Inigo, ay tuluyan ko nang tinanggap na tapos na talaga kami. Nawala ng pag-asa na maging kami pa at mabuo kami bilang isang pamilya. Nakalipas ang ilang buwan ay normal ko na ipanganak ang aking baby girl na kamukhang kamukha ni Inigo. Sa mga panahon na kailangan ko ng karamay ay si Briggs ang palagi nasa tabi ko. Siya ang gumagawa ng mga obligasyon na dapat sana ay si Inigo ang gumagawa. Siya na rin ang tumatayong ama ni Amara habang si Inigo ay tuluyan na akong kinalimutan at inalis sa kanyang buhay. Mahal na mahal ni Tita Nova ang apo niyang si Amara. Lalo na si Briggs na walang ginawa kundi busugin ng pagmamahal ang anak ko. Pakiramdam ko nga ay nagiging spoiled na sa kanya si Amara. At kapag magkasama silang dalawa ay para silang totoong mag-ama. Oh, bakit malungkot ka na naman dyan? Tanong sa akin ni Briggs. Naisip ko lang, kung wala ka dito, walang tatayong ama sa anak ko. Maraming salamat, Briggs, sa pagmamahal mo kay Amara. Wala yon, saka pamangkin ko siya. Kaya mahal na mahal ko siya. At ikaw, Summer. Pasensya ka na kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kita magawang mahalin. Pero labis-labis ang pagpapasalamat ko sa'yo dahil hindi mo ko iniwan, kami ni Amara. Siyempre naman dahil malakas kayo sa akin at gusto kong maging masaya ka, Summer. Mamayang gabi magkita tayo sa paborito mo restaurant. May surpresa ako sa'yo. Tiyak na matutuwa ka. Surprise? Bakit may pagganon pa? Sobra-sobra na nga itong ginagawa mo para sa amin. Dahil gusto kong maging masaya ka. Basta wag mong kakalimutan, 7 p.m. Hihintayin kita doon. Pagpatak nga ng alas 7 ay nasa restaurant na ako. Nakita ko kaagad si Briggs. Pinaghila niya ako ng upuan saka nagpaalam na may kukunin lang sa kotse. Dito ka muna saglit, may kukunin lang ako sa kotse. Sige, bilisan mo, medyo nagugutom na ako. Habang hinihintay kong bumalik si Briggs ay nakita ko si Inigo na palapit sa akin. May bitbit itong bulaklak. Nang tuluyan siya makalapit sa akin ay iniabot niya ito sa akin. Bagamat nagtataka ako ay tinanggap ko pa rin ang mga bulaklak. Salamat dito. Turo ko sa mga bulaklak. Kamusta ka na, Summer? Okay naman, busy sa pagiging nanay sa anak ko. Kasi yung ama niya, hindi ko alam kung importante pa ba kami sa kanya. Tuluyan na akong kinalimutan ng walang hiya na yon.
Pagkatapos niya akong kidnapin at buntisin. Pagpaparinig ko pa sa kanya. Ngunit nakangiti lamang siya na nakatingin sa akin. Bakit ka nakangiti? Bakit? May nakakatawa ba ha? Masungit kong tanong sa kanya. Gusto mo bang sumama sa akin sa isla? Para ano? Para buntisin mo ako at iwan sa ere? Magpakasal na tayong dalawa, Summer. Gusto na kitang makasama at ang anak natin. Alam ko marami akong kasalanan at pagkukulang sa'yo. Pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para bumawi sa'yo. Hindi ko may papangako sa'yo na magiging mabuti akong asawa at ama. Pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Alam mo ba na ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to? Ang mabuo tayong tatlo. Sorry, Summer, kung natagalan masyado. Kasi kinain ako ng matinding selos at galit na naging dahilan para hindi kita paniwalaan. Mahal na mahal kita, Summer. Ikaw lang babaeng minahal ko. Magpakasal na tayong dalawa. Buuin natin ang pamilya natin. Oo, Inigo. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat, Summer. Napakasaya ko. Dahil nagkaayos na tayong dalawa. Wala nang hihigit pa sa kasiyahang nadarama ko ngayon. Dahil bumalik na ang lalaking pinakamamahal ko. Mabuti naman at okay na kayong dalawa. Napalingon ako sa aking likuran na magsalita si Briggs. Salamat, kuya. Dahil pinaintindi mo sa akin mabuti ang dapat kong gawin. At salamat sa pag-aalaga mo sa mag-ina ko. Wala yon. Masaya ako at nagkaayos na kayong dalawa. Sana magmahalang kayong mabuti. Salamat, Briggs. Napakabuti mong kaibigan. Ang laki nang naitulong mo sa akin at sa anak ko. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob sa'yo. Salamat. Basta para sa'yo, Summer. Lahat gagawin ko. Pasensya na kayo kung nakasira ako sa pagmamahalan ninyo. Sana mapatawad niyo ko. Kahit sa pag-aalaga ko kay Amara, sana nakabahuin ako sa inyo. Hindi ko napigilan ang aking sarili na yakapin si Briggs bilang pasasalamat sa lahat-lahat. Nag-umpisa man kami sa hindi magandang pagtatagpo, ngunit nagtagpo naman kami bilang mabuting magkaibigan. Habang naglalakad palayo sa amin si Briggs ay napansin ko ang mga luha sa mga mata niya. Nakaramdam ako ng guilt dahil hindi ko man lang nasuklian ang pagmamahal niya sa akin. 6 months later, masaya kaming ikinasal ni Inigo sa isla. At wala nang hihigit pa sa kasiyahan ko nang sabihin niya sa amin na ang isla na to. Dahil ang islang ito ang magiging saksi ng pagmamahalan namin dalawa. At dito kami bubuo ng malaking pamilya. Bagamat may konti lungkot sa aking puso dahil hindi dumating si Briggs sa araw ng kasal namin. Dahil yun din ang flight nito patungong US. Naintindihan ko siya kung bakit ayaw niyang makita na ikakasal ako. Dahil masasaktan siya. Dasal ko na lang na sana matagpuan niya ang babaeng para sa kanya. Inigo's point of view. Nanirahan nga kaming mag-anak dito sa isla. Walang araw na hindi ko ginagawa ang lahat para maiparamdam sa mag-ina ko kung gaano ko sila kamahal. Lalo na kay Summer. Ang dami kong pagkukulang kay Summer. Dahil sa mga panahon na kailangan niya ako ay wala ako sa kanyang tabi. Pinili kong paniwalaan kung ano ang nakikita ng mata ko. At naging sarado ang isipan ko sa mga paliwanag sa akin ni Summer. Ngunit kahit ganun ay napakaswerte ko pa rin dahil sa kabila ng lahat ay tinanggap pa rin niya ako ng walang pag-aalinlangan. Napaka-selfish kong tao dahil sarili ko lamang ang iniisip ko. Hindi ko naisip na sobra ko palang nasasaktan ang pinakamamahal kong babae. Nagpapasalamat ako ng sobra dahil sa mga panahon na wala ko sa tabi ng aking mag-ina ay ang Kuya Briggs ko ang umalalay at nanatili sa tabi nila. Napakaswerte ko na magkaroon ng kapatid na mapagmahal at maunawain. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin ang pagiging magkapatid naming dalawa. Makalipas lamang ang 3 taon ay muli kaming biniyayaan ng anak na lalaki. Walang pagsidlan ang tuwa na darama naming mag-asawa dahil may blessing na naman kaming natanggap. Isang araw, tawag galing kay Kuya Briggs ang natanggap ko. At masaya niyang ibinalita sa akin na babalik na siya ng Pilipinas. Talaga, love? Uuwi na ang Kuya Briggs mo? Oo, at may kasama daw siya. Hindi nga lang niya sinabi kung sino. Sa tingin mo, sino kaya yon? Hindi ko din alam, kaya kailangan natin lumuwas bukas para makita natin siya at makita din niya ang mga pamangkin niya. Oo nga, lalo na si Amara. Tiyak na matutuwa yon dahil makikita niya na ang Tito Briggs niya. Kinabukasan nga, maaga pa lamang ay bumiyahin na kami patungong Maynila. Tuwan-tuwa kaming sinalubong ni Mama. Masayang niyakap at pinaghahalikan ni Mama ang kanyang 2 apo. Ilang oras pa lamang kaming nakakarating nang dumating si Kuya Briggs at may kasama itong isang babae.
Kaagad ko siya sinalubong ng mahigpit na yakap. Mabuti naman at naisipan mong umuwi dito. Ang akala namin ay talagang titiisin mo na kami. Lalo na ang mama. Kaagad kong wika sa kanya. Hindi ko naman kayo matitiis na matagal. Naging busy lang talaga ako sa trabaho. Kaya madalang ako makatawag sa inyo. Siya nga pala si Sarah, girlfriend ko. Pagpapakilala niya sa amin sa kasama niyang babae. Masaya ako para sa'yo, kuya, dahil sa wakas nahanap mo ng babaeng para sa'yo. Deserve ni kuya ang mahalin at makatagpo ng babaeng totoong magmamahal. Yung babaeng kayang suklian ang pagmamahal niya dahil napakabuti niyang anak, kaibigan at kapatid. Uy, Kuya Briggs, nandito ka na pala. Welcome back. Wika ni Summer nakakarating lamang galing kusina. So, kamusta naman ang favorite sister-in-law ko, ha? Eto, mabuti naman. Masaya sa piling ng kapatid mo at ng dalawa naming anak. Ikaw, kumusta ka na? Lalo kang gumwapo ah. Okay naman ako. Masaya. At salamat sa papuri. Uy, hindi yun papuri ha. Talagang lalo kang gumwapo ngayon. Si Amara, kumusta na? Ayun, malaki na at bibong-bibo. Ang saya nga niya nang malamang uuwi ka na. Kaya lang nakatulog, napagod siguro sa biyahe. Tama-tama, marami akong pasalubong sa kanila. Saka miss ko na talaga sobra si Amara. Nakangiti lamang ako habang nakikinig sa pag-uusap nila Kuya Briggs at Summer. Ngayon ko lamang napagtanto kung gaano sila ka-close. Siguro dahil naging malapit sila dati sa isa't isa. Malakas na tapik sa balikat ang nagpabalik sa aking diwa na naglalakbay sa nakaraan. Ang lalim ng iniisip mo ah. Siguro nagsiselos ka na naman sa akin no? Biro sa akin ni Kuya Briggs habang nakangiti. Hindi ah. May naalala lang ako na nakakatawa. Pero wala yon. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob na makakain na tayo. Mabuti pa nga at nagugutom na kami. Nauna nang pumasok sa loob sila kuya habang kami ni Summer ay naiwan pa rin sa labas. Yung totoo love, anong inaalala mo? Tanong sa akin ni Summer na may pilyang ngiti sa mga labi. Naalala ko lang katangahan ko noong araw. Nakakatawa. Masyado akong seloso, pati sarili kong kapatid ay pinagsiselosan ko at pinag-isipan ko ng masama. Nahihiya akong pag-amin kay Summer. Okay lang yun, ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Saka okay naman ang lahat. Ang mahalaga ay ang ngayon. Salamat Summer dahil hindi mo ako sinukuan. Mahal na mahal kita. Halik sa mga labi ang isinagot sa akin ni Summer na kaagad ko naman tinugon.